Welcome back po sa Agri ngayong episode. Mai-inspire po kayo at mapapawaw talaga kayo dahil ang bonsai na inalagaan dito sa Bae, Laguna ay talagang pwede palang palitan ng isang sasakyan o truck. Grabe sir, pick up truck. Kasama po natin si Sir Tolits ng Bae, Laguna. Siya po ay nakilala na or maaari sa inyo na mga nanonood ngayon ay kilalang-kilala na si Sir Tolits. Sir Tolits, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Salamat din sa inyo at isa ako sa napili nyo na ma-interview dito sa larangan ng inyong Agri. Yan, mapapa-agree kayo talaga sa bonsai ngayong episode dahil napakaganda po ng mga inspiring words na ihahatid sa inyo at syempre another opportunity para sa mga hindi pa nakakaintindi kung ano ang bonsai or para sa mga napaglipasan na ng panahon ang bonsai. No? Marami po sa atin noon. Maaaring sa inyo ay ang isang bonsai ay isang bagay na parang halaman lang. Ngayon pong episode, mabubuksan muli ang inyong kaisipan na ito pala ay isang bagay na hindi nyo dapat maliitin dahil napakaganda ng pwedeng ibigay sa inyo. Maaaring pangkolehiyo na ng inyong mga anak katulad ni Sir Tolits na napa-graduate ang kanyang 3 anak nang dahil lang po sa pagbobonsai. Kaya pakinggan po ninyo ang kanyang pagbabahagi sa larangan ng pagbobonsai dito sa Pilipinas. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Resalito Esturas. Ang tawag po sa akin ay Tolits. Ang aking FB po ay Tolits Umali Esturas. Ito ang sapol na kahiligan ko, ang pagbobonsai. Siguro more or less 43 years kasi 13 years old pa lang ako nung mag-start ako mag-bonsai. Yung tito ko, kumbaga siya naka-influensya sa akin sa larangan ng pagbobonsai. Nung araw naman po ang pagbobonsai, pinabatakan lang ng mga tali, yung mga laso. Pinupulot namin sa sementeryo na kumbaga ang sanga ay letter S lang. Unlike ngayon, may social media na marami nang nakikita style. Ang sabi nila, ang bonsai ay nagsimula sa Japan. Sa Japan talaga nag-originate ang bonsai. Kaya yung pinakamahal sa Japan na bonsai, I think parang $20 million. Ang bonsai kasi, yan ay pinaliit na puno eh. Pag yun talagang dekalidad na bonsai, kasi kagaya sa Japan kasi bawal ang pag-hunting dun eh. Sila talagang from seed, so napakatagal talaga. Pero dito sa atin, makakabuo ka dito ng bonsai. Mga 2 years, 3 years, buo na yan. Ito ang tinatawag natin na kulase. Ang source nito ay sa Batangas. Wala ito, sa Batangas lang ito nakukuha sa parting Kalatagan. Ang number 1 na kailangan ng bonsai ay talagang nakapwesto siya sa full sunlight. Hindi siya po pwedeng gawing indoor. Hindi komot bonsai na siya, pababayaan mo na siya, hindi uubra yung ganun. Napakatagal ng proseso. Hindi ganun kadali ang makabuo ng isang bonsai. Sinasabi nung iba, sir, lalaki pa po ba yan? Lalaki yan. Siyempre, pagka yan ay pinabayaan mo at hindi mo siya tinrim, hindi mo siya inalagaan, magwa-wild uli siya. Kailangan talaga continuous mo siyang aalagaan, bibigyan mo siya ng pataba, and then insecticide. Yun ang talagang proper care ng bonsai. Meron akong nakitang balete. Nakita ko siya, may potential na i-bonsai siya. Napakalaki. Siguro nabuo ko yung bonsai mga kulang-kulang 2 taon. And then the remaining trim-trim na lang. Kung ang diameter ng puno ng isang bonsai na i-develop mo, napakalaki ng diameter niya. So yun ang first branch niya, at least 1/3. Ang bonsai kasi, mabilis siyang ma-develop once na yung kanyang ugat nakakapit sa ground. Anong moisture content, hindi yung nakapatong siya. Tinuruturuan kayo ng inyong tito noon na at the age 13 years old. Mostly yung mga 13 years old, very playful ba sila? Hindi ba sila responsible? But sa age ninyo, nakakapag-develop na kayo ng mga quality bonsai? Nung araw kasi siyempre, dala ng kahirapan. Talagang makakaisip ka kung magkabaon sa eskwela ng, di ba?
ng ganun na amount. Palibasa nakita namin sa magulang namin na yung paghahanap buhay halaman na pinagkakakitaan. Tuloy yung 3 anak ko, ngayon naman ay mga graduate na lahat dito sa UP Los Baños. Halos dito ko na rin kinuhang kanilang pag-aaral. Kasi sa pagla-landscape, based on my experience, napakaganda rin. Nung nagla-landscape ako, sarili kong halaman ang ginagamit ko sa project. Ang binibili ko na lang garden soil at grass. Sweldo ng mga tao. Kumikita na maganda rin, kaya lang hindi ganun ka. Ang kagandahan sa bonsai, yun nga, nakita mo yung mga nalilibang ka na, kagaya nitong mulabe, i-develop mo siya ng mga 5 years. Yan, presyo ko dyan ay 500K. Kasi sa mga ornamental plants, bibilhin mo siya ng 1,000. So, papatungan mo siya, gagawin mo siyang 1,300 o 1,500, ganon. Malaking diferensya. And sabi nga nung iba, ang bonsai daw, nagre-reflect sa personality sa nakatira sa bahay. Makikita mo yung isang bahay, tapos makikita mo sa harapan, isang tan, na tigli 5 piso, di ba? Iba ang bonsai, iba ang dating pagka nakalagay sa bahay. Alam mo, masarap lang yung pagbubonsai, yung pag binubuo mo siya. Pero pagbuo na, wala ng trilyon. Nung 13 years old po kayo, yun ba parang puwersahan pa? May interest din kayo? Hindi. Actually, magkano lang ang baong ko nung araw, nung elementary ako nun. 10 centimos. Imagine yung ginagawa kong bonsai-bonsai na kung paano lang nabebenta, 2 piso papapil nun. Oo, yung kulay blue. Oo. Ay, nabutang ko yun. Imagine hindi ako nagkakamali, ang relo ko 7. Wow. Ang bisikleta ko 4. Dahil sa bonsai. Dahil doon sa mga bonsai na ginagawa ko, di ba? So, hindi kayo pinilit. Kayo na mismong gustong matuto dahil yes. pinaramdam na rin sa inyo na kabuhayan din pala. At the age of 13, kumikita na siya. At ang dami nang naipundar agad. Mayroong customer, may pinatayo siyang mansyon. Napakalaki talaga ng bahay. Ang talagang bagay lang doon sa harapan ng bahay niya ay bonsai. So may nakapagturo sa kanya na puntahan mo doon sa ganun lugar. Yung bonsai na meron doon. Kinausap ako ng parang landscaper. Sabi ko, hindi ko binebenta yan. Pero kung papalitan sa akin ng sasakyan na pickup, baka pumayag ako. Pinuntahan ako nung doktor. Dumating siya 5:00 ng umaga. So naisip ko, sabi ko talagang interesado ito. Doon sa tapat ng garden ko, may gasolinahan, may nakaparadang pickup. Hindi ko naman alam na kanya. Sabi niya nakarating sa akin, parang gusto mo palitan ng pickup. Nakita mo ba yung pickup na yun? O, sa'yo na yun. Ngayon, parang napansin niya, nakatitig ako doon sa bonsai. Parang nangihinayang ako, no? Yung ginawa niya, inakbayan niya ako. Sabi niya, ito pa $5,000. Baka magkuli ka pa Tumawag ka na ng truck kasi iuuwi ko na yan at baka magbago pa isip mo. Pagkatapos, yung pick-up ko, nagte-tennis ako. Nakita nung kaibigan kong doktor, sabi niya, sa'yo ba yung pick-up na yon? Sabi niya, bagay sa akin yun pagka punta-punta ko sa farm ko. Kung gusto mo, palit na lang tayo ng lote ko. 170 square meters, so tabing highway. So, pumayag ako. Swerte-swerte lang ba? Yang style ng bato na akala mo siya, alam mo yung sa Palawan. Nakita mo yung mga nakakapit doon, ano? Oo. Ito ang limestone. Ano yung year na masasabi nyo talagang na nagpurso kayo, nagseryoso kayo sa pagbobonsai? 19 years old ako nagsawa, tama. Wow. Meron na akong Batang-bata pa. may ginawa akong kamatsil So, 1986 yun. Nabenta ng 30,000 yun. Wow. Imagine, magkano ang dollar mo, di ba? 1986, grabe, no? Oo. Napakalaking halaga. Siguro mga 360,000 ang halaga. Yun na yun. Kahit ang laki ng puno niya na napakaraming bunga. Kung kayo po ay 1986 era, siguro ang value siguro noon, kung compared ngayon, parang mga ganon, 300 or almost 500,000 ang value. So, kumbaga, stag party noon, talagang baha ang beer. So, ang beer na, para 75 pesos lang per cases. Grabe. Per case, per hindi case. per bottle. Per case. 75 pesos.
Tanda ko na. Oh. Grabe. So, yung isang kamatsili, sinagot na yung bachelor party mo, pati yung buong kasal na rin. Hindi, sagot ni Hermat yun. Grabe, no? So, isang kamatsili lang ang panapat. Yes. Ngayon ba, kaya ba natin magpa-develop ng gano'n? Actually, may dinidevelop ako diyang isang piraso na kamatsili. At gusto kong ibalik uli yung, kumbaga, yung materialis na yun. Kasi masipag siyang bumunga. Yung anak ko kasi minsan may bisita. Ngayon, nahihiya naman magtanong sa akin. Kasama niya yung boss niya kung po pwede raw mabili yung bonsai. Sabi ko, pwede naman. So binili niya ng 200,000 yung sampalok. Kagaya nung isa, meron siyang restaurant, yung isa coffee shop. Sabi ko, bili ng bonsai sa akin, inaano mo, nagtatapong ka ng pera. Bakit hindi mo ibenta yan? Nagka-idea siya. So, binibigyan ko naman siya ng special discount. Kaya lang, na-stock ko yung page niya. Sabi ko, lintik ibenta yung mga binibili niyang bonsai sa akin. Halos triple nabebenta niya. Sabi ko nga sa kanya, tuturuan na rin kita para kumbaga hindi ka bili ng bili sa akin. Paano po ito nagtuloy-tuloy? Kayo ba nag-pursue kayo ng kurso na agriculture? Ano po yung tinapos? Naman, kasi engineering ang course ko Oh, wow. Letteran ako Letranista. Oo, ngayon, pamilya namin maghahalaman, so sumasali kami lagi ng mga garden show na ang kanilang itinitinda ay mga bonsai. Makikita mo yung tag price, ganun kamahal ang bonsai. May inganyo ka na, no? Naging epekto sa akin ng pagbubonsai, kumbaga magiging pasensyoso ka Sari-saring tao ang mamimit mo dyan sa pagbubonsai. Sa dami ko na naging bonsai, napakarami nang nawala. Imagine, alam mo yung bonsai material, bubuhayin mo siya, unti-unti mo siyang ite-train, yung parang stick ng posporo hanggang sa mapataba mo, tapos fully develop siya. So, paano hindi mapapamahal sa'yo ang isang bonsai, di ba? Tapos makikita mong, kumbaga, perfect yung materyales, yung ugat niya, mayabang yung kanyang pagkakadistribute ng mga ugat niya. Pag yung bonsai, kumbaga, napamahal na sa akin ang ginagawa ko, sige na, ikarga nyo na agad. Sabi ko, ikarga nyo na agad. Pagka nagbago isip ko, hindi nyo na makukuha yan. Minsan nga, nangyayari, tatawagan ako, kursunada yung ganong bonsai, wala akong magawa. Kumbaga, may binitawan na akong salita Sabi ko, sige, pumunta ka doon sa garden, ibibiling ko na doon. Kunin mo na, para hindi ko na nakikita ba? Napakaganda. Sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo o hobby, marami tayo dito sa atin na pwede nyong i-cuttings at i-markot. Huwag nyo nang ipagpilitan na kuhanin yung mga ipinagbabawal ng gobyerno na like mga bantige kasi nasisira. Nabubuhay naman siya ng cuttings. So talagang magtiis kayo na sa cuttings. Ngayon, kung kayo naman sabihin natin may mga kilalang mga hunter, iano sa kanila yung mga alam natin na hindi pinagbabawal ng ating gobyerno. Marami naman mga perakanta, balete, yung mga yangya. Yan, magaganda rin naman yan. Huwag kayong masyadong dumepende sa artist. Kailangan matuto kayo. Iba yung saya, mayroon kayo na i-contribute doon sa pagkakabuo ng bonsai na yon. Wala man yung artist, kumbaga alam nyo ang gagawin. Don't forget to like and subscribe.